Yan, so isang magandang usapan ito ngayon. Ito ay interview ni Attorney Vic. Ito, pakinggan mo natin ito. Ito yon. Pabatiin mo natin si Ayun. Attorney Vic Rodriguez, sir. Maganda umaga po sa inyo. Magandang umaga, Lakay. Magandang umaga, Sister L. Magandang umaga sa lahat ng nakasubaybay sa iyong programa at maraming salamat sa inyong pag-imbita sa akin ngayong araw. Alam nyo, mga kaibigan, kung naalala nyo, no? So, mayroong programa dito sa DGRH. Alam ko, banggit na banggit si Attorney Vic, sa programa na yun. Dito kasi medyo mabigat yung mga ano dito no, kay Attorney Vic. Dito nga, mamaya, ikukwento nila yan mamaya. Siyempre, Little President. Oo. Ayan, sino ba si Attorney Vic Rodriguez, Sister L? Eto Lakay, of course, siya ay adopted guest candidate ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. At siya Lakay ay isang abogado, of course, at dating executive secretary. Siya Lakay ang kauna-unahang executive secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. At siya ay nagtapos ng kanyang law degree sa University of Santo Tomas bago siya nag-join sa negotiation and influence program of the National University of Singapore. At siya Lakay ang presidente ng Quezon City Trial Lawyers League. At nagtrabaho din siya Lakay bilang Deputy General Counsel of the Integrated Bar of the Philippines ng IBP Lakay. At naging spokesperson at Chief of Staff matindi yung credential ni Attorney Vic. Pero ano lang yan wala yan, suka lang yan para kay Marcos. Sabi ni Bugong Marcos, ay mga suka, inutusan na ng pambili ng suka. O yan yung inutusan ng pambili ng suka. Wala talaga sa hulog itong presidente ninyo. Kaya kawawa yung bayang Pilipinas. ni Pangulong Bongbong Marcos noong siya ay Lakay. Alam ko, senador pa siya nitong time na to eh. Matagal siyang nakasama Lakay ni Pangulong Bongbong Marcos. At dagdag ko dyan, nung may election protest, ang Pangulong Yes, Marcos, nung wala yatang gusto mong abogado, eto ang Siya ang kasama, Lakay. hindi umalis sa gilid, sa likod ng Pangulong hindi Marcos. niya iniwan sa ere. Yes, Lakay. hindi iniwanan. Pero Lakay, maalala natin si former Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ay nag-resign bilang Executive Secretary matapos ang mga naging issue sa Malacanang, kabilang na nga dyan Lakay, yung allegedly illegal sugar regulatory order para sa pag-aangkat Lakay. Alam na natin yung issue na yun, 300,000 metrikong toneladang asukal, kung saan nga mukhang siya Lakay ang sinisi ng ilang senador tungkol dito na nagdulot ng kalituhan. At matapos Lakay ang 2 buwan ng kanyang pagbaba bilang Executive Secretary, siya naman ay tuluyang inalis sa partido ni Pangulong Bongbong Marcos na Partido Federal, kung saan siya ay nagsilbing Executive Vice President. Maingay ang issue na yan nung nakaraan nung may nahuling isang barge. Isang barge na sukal. 3 years na ang nakalipas, hindi pa natin na alam ano ba talaga ang nangyari. Bakit sila ay naghiwalay ng landas ng Pangulong Marcos? Siya ba ay nag-resign? Siya ba ay tinanggal? At ano ang dahilan? Ba't sila ay nagkatampuan at naghiwalay? Attorney Vic, sir, ano ba talaga ang totoo? Tinanggal po kayo? Nag-resign po kayo? At ano ang dahilan? Ako ay nagbitiw Lakay Deo at Sister L. And maganda, buti na lang dahil dito unang lumabas yung issue niya. Hindi sa inyong programa, but sa inyong stasyon. Opo. Yan. Yan yung sinasabi ko. Narinig ko nga to eh. Talagang topic na topic ito si Attorney Vic nito. Ko lang maalala yung programa dyan. Yung ano ba yun? 4x4. Ano ba yun? Basta yun. Yung si isang dyan nasaan na kayo yun? At sinasabi nga na I was trying to accumulate much power at ito ay not turned down. That's far from the truth. And this is the only program, Lakay Deo. I'll give this to you. Thank you. Na ipakita yung sinasabing hindi na pirmahang
Administrative Order Number 1, creating my subsequent position as the Presidential Chief of Staff. Ako ay nagbitiw bilang Executive Secretary. Subalit nung aking kasama noon, sinasabi sa akin na huwag kang aalis at tayong dalawa naghirap neto, dito ka, samahan mo ako at tanggapin mo itong Presidential Chief of Staff appointment. Sabi ko, hindi pwede. Hindi existing yung posisyong yan. At hindi ako pwedeng tumanggap ng appointment ng walang opisina. Kanya, ipakikita ko sa iyo, Lakay, at ito'y first time ko ipapakita to kahit kanino. Yan na. Yan yung mga dokumento, no? Well, napabalita pa nga dito yung appointment doon sa may, no? Sa may appointment nung isang secretary ng PPA. Yung naalala ko dito secretary ng PPA ito Yung isang issue dito na binabato kay Atty. Vic dati. Ang aking administrative order number 1. Dito sa stasyon nyo, ako unang siniraan Pero nagpunta ako rito dahil sa paanyaya mo. At kako, dito rin natin ilalahad ng katotohanan. Ayan, Ito'y pirmado. Oh, original pa yan, ha? Original ito. Zoom, RHTV para makita. Mamaya no? Dito sa programa mo, Lakay, because I owe it to you, kilala tayo, at yung kredibilidad mo at kredibilidad ko, pinapakita ko rito. Ayun. Na merong May seal. administrative order number 1. At ito ay officially released sa Malacanang Records Office. Nandyan yan Oo nga, ayan. So wala tayong ginagawa ritong hindi totoo. At sabi ko nga, ang kabilin-bilinan din ng aking matatanda nung sila'y nabubuhay pa. Ipaglaban mo ang iyong kredibilidad at pagkatao hanggang Yun, nakita nyo. Mukhang, ito yung tinatawag na sampalin mo ng dokumento. Ayan na, talagang lumulusob na si Atty. Vic kung saan yung, malinaw naman sinabi ni Atty. Vic na dito sa unang istasyon ninyo. Alam mo, naririnig ko talaga to dito si pinapatukoy ni kasi sila namang ingay dyan at yung na yun, sino bang tawag niyan, ini-interview niya, mayroon ini-interview, malakas yun dun sa loob ng Malacanang, malakas yun. Siya nga nagpapalabas nung may naligaw na text daw. dulo. Kanya ipinapakita ko yan sa iyo. Ayan na. Pwede ba nga pasirox yan? Papoto. Oo, Xerox talaga. Pati ito, aking Ayun, appointment, yung, malinaw. original Ayan, papel. Pwede bang, Pam, Marlon, pwede bang maluha? So dito sa istasyong ito, na unang tinalakay ito at pinalabas na hindi totoo, dito ko rin binabangon at itinatayo ang katotohanan na merong administrative order number 1. Ako'y nagbitiw bilang executive secretary. Ay, naku. Ano kayong nararamdaman ni dyan, no? Ano kayong nararamdaman ni dyan, ha? Ayan ang mga dokumento. Dahil hindi na nga untenable na yung aming sitwasyon noon sa Malacanang. Iba na yung direksyong tinatahak. Nung simula, maayos. Nung simula, talagang makikita natin, pinipili natin yung sinasabing the best and the brightest or the qualified. The competent ones. Pero nung tinutulak na yung kung sino-sino na lang ang gusto magpa-appoint dahil kilala lang o gamit ang kamag-anak, yan tinutulan ko yan. Ayoko yan. So kayo parang tumutol sa mga ganyan, yung mga, siyempre, mga BFF nila, mga kamag-anak, mga Dahil Lakay, nung kami nangangampanya, panay mabubuting pananalita ang binitawan At ako'y naniniwala na dahil Yeah, di ba? Nung nung nangampanya sila, ito talaga si Atty. Vic, yung sumasalo sa mga issue ni Marcos, no? Yung mga binabato dati ni President Duterte, ito kasi wala ngang na mainstream media yan ni Bubong Marcos dati, ni Dolbo King. Walang media na gano diyan, sa SMNI nga lang yung nagsasalita yan, di doon niya humahatak yung sa SMNI yung Dolbo King na yun. Talagang wala talagang utang na loob kung Tapos pagkatapos yan ngayon, yung ginagawa niya ni Atty. Vic, matindi talaga itong Dolbo King na to. Talagang walang apelyido na yan. Grabe talaga. Walang utang na loob yung yung apelyido na yan.
Kaya ginagawa nila ni President Duterte. Doon sa Kaya ito, pag-asang diba? yun, kumapit ang sambayan ng Pilipino. Kanya siya'y tinangkilik ng 31 milyong Pilipino. Ngayon, kung ang interes ng iilang elitistang politiko o grupo ang ating pakikinggan, mumurahin tayo ng 31 milyong Pilipino. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya yun sapagkat ako rin naman na nakaharap doon sa karamihan ng pagbalangkas ng mga issue ng mga panahong iyon. Sino ba talaga ang nakaalitan mo sa Malacanang, Attorney Vic? Si Pangulong Marcos o si First Lady Tama. Lisa? Yung mga hindi na pagbigyan, dahil hindi naman karapat dapat pagbigyan yung kanilang mga hinihiling. Yung mga appointments na minamadali, dahil paano ka naman na magkakaroon ng tamang vetting process kung minamadali, shortcut ang proseso. So hindi ko pinayagan. O yun. Yung mga sa pag-appointed, alam mo, sanado din ito sa appointment na lumalabas pa ngayong issue na milyon-milyon di umano. Ha? Milyon-milyon. O dito, narinig ko rin yan dito sa istasyon na to. Yung nag-uusap yung dalawang dyan na milyon-milyon di umano bago ka ma-appoint. Kaya matindi ang binabato nito ni Atty. Vic dati. Ngayon, nandyan na. O, nilabasan na ni Atty. Vic ng alas. Yun, pati yung mga gustong maging pangulo, wala namang mandato, yung nag-aastang pangulo, wala namang boto, ni isang boto. Marami dyan eh. Marami dyan na pakiramdam nila pangulo na rin sila, wala namang mandato. Isa lang ang pangulo para sa akin ng mga panahon na yun, yung binoto ng tao. Sino ba yung umaastang Pangulo? Ako, kilala mo rin yan, Lakay. Kilala rin yan ni Sister El. Kilala yan na sambayan ng Pilipino. I do not have to name kung sino yan. Ganun po Okay. ba? Ayan. Ano ba yan? Okay, so Pakalanan muna, ko ba? alam namin na sanggang dikit kayo. Prime Ayan, Minister. nakikinig. Good morning daw, sabi ni classmate Ray Briones. Ayan. Good morning, Tata Ray. Ayan, sabi ko, ikaw ang hindi umiwan sa presidente nung siya ay walang gustong humawak na abogado, nung siya ay may eleksyon na protest. Ayan, parang noon talagang hindi kayo maghiwalay. Kaya marami ang nagulat na naghiwalay kayo ng landas. Ayan, malabo na ba talagang magkasundo, maging magkaibigan kayo ulit, or may client-lawyer relationship? Malabo na. Kahit sino naman, ganun. Sino naman talagang di ba? Pagkatapos mo talagang yung buong puso, kumbaga, napakaseryoso mong yung pinagsama, gagaya kay Atty. Vic, sabi nga ni Atty. Vic, siya ay tumulong, no? Siya ay tumulong kay Marcos. At ano sabi ni Dulbo King? Bakit siya nagtatrabaho sa akin? Kung di ba? Bakit siya nagtatrabaho? Tapos sabi ni Atty. Vic, hindi ako nagtatrabaho, tinulungan ko siya. Di ba? Yung mga ganun na mga naratibo, talagang napakabastos talaga. Wala talagang respeto, walang utang na loob talaga yung mga naratibo. Bakit siya nagtatrabaho siya sa akin? Kaya siya tumalis because his weakness. Si Atty. Vic pa ang sinabihan na weak. Ngayon, Lakay, dahil alam mo, wala kaming naging diferensyang personal. To be fair to him and to be fair to me, wala kaming diferensyang personal. Wala. Balit, yung sinasabing malabo na bang maging magkaibigan, alam mo ang kaibigan, hindi ka dapat iniiwan ang tunay na kaibigan. And I think, to be fair to me, napatunayan ko yun, ginawa ko yun. Subalit, hindi naman ako naghahanap ng kasama. Kanya lang pagka dumaan ka doon sa isang bahagi ng buhay mo na malungkot. At yan ay nung pumanaw ang aking ina, ni isang salitang pakikiramay, wala kang natanggap. Hindi kaibigan ang tawag doon. Wow. Medyo masakit. Malalim, yun, attorney. malalim ang hugot ni Attorney. Malalim. Ayan. Ito pa ngayon ang isang issue bago ang ating formal job interview. Ay, di pa pala job interview to. Hindi pa ba yun? Chikahan pa lang ito. Chikahan pa pala yun. Ito ang Kakaloka naman. chika natin kay Attorney Vic. Attorney Vic, ayan, kayo ay naging abogado ng Pangulong Marcos. Siyempre, merong privileged communication na tinatawag. Yung mga Yes, mga ano ba, ha? Ayan, ito ba mga privileged communication na ibahagi nyo kay dating Pangulong Digong Duterte? Dahil kung bumanat ngayon ang Pangulong Digong kay Pangulong Marcos, para siyang mga may personal knowledge sa mga first-hand nangyayari info. noon sa Malacanang. Alam mo yung mga salita at kritisismo ni Pangulong Duterte, dati na yan nung Pangulo pa siya. And I have never violated my oath. And kami ni Pangulong Duterte pag magkausap, we talk about issues. Tama. We only talk about issues ng ating bansa sa ngayon. Pinag-uusapan namin yan, hindi kami yung nagchichismisan lang sa buhay ng may buhay. Hindi ugali ni Pangulong Duterte yun, lalong hindi ko rin karakter yun. Ngayon na Attorney Vic, ayan, marami ang nagulat
bakit kayo ay kumandidatong senador? Ano ang nagtulak sa inyong kumandidato para maging miyembro ng ating Senado? Hindi ko matanggap ang korupsyon na lakay at hindi rin pwedeng hindi labanan at walang lalaban dito. Kaya tinanggap ko ang hamon na pamunuan, ang tunay at maisog na oposisyon. Ating ilalabas yung mga katiwalian. Alam naman ninyong lahat kung paano sinalaula yung proseso ng pagpasa ng tamang budget. At kahapon You know? So ito talaga yung budget ang totoong issue ngayon, no? Pero wala na, no? Nung kung makita nyo, nung nakarami pinalabas si Maharlika, wala na, approve na ang mga pondo ng AIX. Lahat-lahat, pati yung confidential funds, di umano ni Bongbong Marcos na higit 2 billion, approve na. May inilabas ng mga may pinapakita ng mga screenshots dyan, no? So, wala na. Kahit ano pang mangyari dyan sa petition nila or yung sa reklamo nila sa Supreme Court, wala na. Tapos na. Ganon ka itong administrasyon ito, ganon ka pagdating sa pundo ng bayan. Kaya sabi ko, kaya ito na nga yung sinasabi ni Bibi Sara na God save the Philippines dahil damay-damay na tayo, no? Damay-damay na talaga tayo sa mga nangyayari sa atin. ay naglabas ng kautusan ng Korte Suprema na sinasabing nagtakda ng araw ng oral argument para sa kasong isinampa namin na ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Kasama ka pala sa nagpunta sa Supreme Court kahapon, ano? Hindi kahapon, Nung nung mga nakaraan lakay. 3 weeks Parang ago pa. 3 weeks ago. Ah, 3 weeks ago. Sinampahan namin ang petition for certiorari and prohibition para ideklarang null and void at invalid at unconstitutional itong 2025 budget dahil apat yung aming grounds na binanggit doon. Ayan, babalikan natin yung Pati ganun. Narinig mo, hindi alam ni Lakay na nagfunda sila Nasdaq. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi kasi pinapalabas ng mainstream media. Hindi kasi linyada. Hindi linyada. Walang linya, walang order. Ganun. O tingnan mo. Anong mga naratibo ng mainstream media ngayon? Lahat impeachment, impeachment, impeachment. Lahat complain. Kakasuhan kay Duterte. Lahat na lang Duterte. Yan yung mga naratibo ng mainstream media. No? Sabuatan. Sabuatan na itong mga ung-ung na ito. At saka isa pa. No? Nung may ICC ba? ICC agad. Pagpunta sa ICC. Ngayon. Tagilid yung ICC nila. wala yung ICC. Ganon yung ginagawa nitong gobyerno na to, sa buwata na sila lahat.